masasabing obses, dati medyo katanggap-tanggap pa yung birada mo kasi syempre tinanggihan ka, sabi ni Pangulong Duterte, allegedly tinanggihan ka na maging vice president niya, di ba? Nung kandidato noong 2016. Oh. Okay sana yun eh. Bitter ka for 6 years. Kaya lang, nung 2022, bitter ka pa rin. O, di ba? O, eto matindi. Ngayon, tumatakbo ka na ngang mayor na ang dapat ay utak mo nasa lokal na. Ha? Yung mga propaganda mo nasa lokal na. Ay, sinisiraan mo na nga yung mayor rin dyan eh. O, pero bakit hanggang ngayon, si Duterte pa rin ang nasa isip mo? Bira ka talaga, oo. O, eto ha. Panoorin nyo ito ha. Kasi ito ngayon lang to. Ibig sabihin, dapat kampanya na eh. Dapat to, pinag-uusapan niya na yung kanyang, plataforma mo bilang mayor na gusto mong maging mayor ng Caloocan. Hindi eh. Ang pinag-uusapan mo pa rin si Duterte. O, ito ha, panoorin nyo. Let's bring in our next guest, former Senator Saldi Tacana. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Good afternoon, Senator. Magandang hapon, Senator. Sir, long time no see. Sir, start off with ang sabi kasi ninyo, naibigay na yung, I think, transcript sa ICC dun sa Senate hearing. Pero sir, what's the next step there? Okay, nabigay na. Will it need to be certified o ano man for things to move forward? Ganito po, ang procedure po kasi ng ICC, meron silang proseso ng validation. So, kami po bilang una sa mga Grabe, no? Talagang confident siya na parang sinasabi niya ang dami niyang alam sa ICC. Alam mo kung ako sa iyo, Trillanes, napahiya ka na nga eh. Napahiya ka na nga doon sa malimong prediction na lalabas na yung warrant ni Duterte ng June o July. Mali na nga yung prediction mo na yon. Sana nanahimik ka na lang. Diba? Sana ho, tumahimik ka na lang. Yung bibig mo, medyo itinigil mo na. Kaya lang hindi eh. Ayaw mo talagang tumigil. Eto ka na naman, nagpipiling ka na naman na may alam ka sa loob. Diba? May ganyan ka pang alam eh. Yan di ba yung nagsabi sa'yo na July lalabas ang warrant? Nagpapaniwala ka pa rin. Hindi nga lumabas eh. Ba't ka naniniwala? Pambihira ka, oo. Una nag-file ng communication ay kumbaga lahat ng mga communication na na-file namin before ay na-validate nila. Tapos through the years nagkaroon na ng proseso kung paano kami magbibigay ng additional information. Pero yung mga information na yon, iba-validate pa rin nila through their own internal procedures. Cross-check kumbaga. Ito naman mga open source, open sources yan. So hindi yan yung kagaya dito sa korte natin. Senator, kailanganin ba ng certification? Kasi yun ang sinabi sa amin ni Coco Pimentel nung isang araw eh. Kung gagawin daw sa evidence yung mga transcripts, ay kailangan daw ng certification ng subcommittee, Senate Blue Ribbon. Kailangan ba humingi ng ICC doon? Hindi po. Yun nga po, I was explaining, yung mindset kasi ng mga abogado dito sa Pilipinas, akala nila yung proseso dito is ganun din kagaya sa ICC. Ang ICC, meron po Nakakatawa talaga ito si Trillanes. So, talagang sinasabi niya ba? Hindi, kasi yung mga abogado dito, ang tingin kasi nila sa dito sa mindset nila tungkol dito sa sa ICC, parang ganito eh. Mali sila diyan eh. Alam mo, may alam talaga. Hindi, mali sila diyan eh. Ganito kasi talaga ang proseso diyan eh. Alam mo, daming alam talaga. Iba ka talaga. Silang proseso ng validation. Kasi nga, ang assumption nila is a government may not be cooperative, may be hostile. So, itong mga ito, kung hindi nila ibigay yung certification, therefore, hindi na aandar. Hindi po. The way the ICC investigations work, meron silang sariling validation process. Kaya, itong mga sinasabi ng mga abogado dito sa Pilipinas, Iba. hindi po yan. Iba po yan. So sanay sila dito sa domestic justice system. Sa ICC na. Feeling abogado, Brad.